Nagsisimba ba ang mga wikan? Ano ang pinagkaiba ng mga wikan sa Pilipinas at sa ibang bansa? Sabi ni Miko, sana magkaroon ng group sa Manila para ma-experience ng mga sanitary practitioner ang full moon ritual na Correndon Day. Happy Monday mga kalahi! Once again, it is Monday night or Monday night ulit tayo, no? So ngayon ay unang araw ng Agosto at ang kapistahan ng Binasa. Para simulan natin ang vlog na ito, ay sagutin natin ang unang katanungan kung nagsisimba ba ang mga wikan. Actually, kung magtataka kayo dun sa ibang simbahan, ay meron talaga silang tinakdang araw, lalo na sa mga Katoliko. Alam natin, ang araw ng linggo, ay sila ay nagtitipon-tipon, nagagathering sila sa iisang lugar doon sa kanilang kapilya or simbahan. Ngunit ang mga Katoliko ay hindi lamang ating araw ng linggo nagsisimba. Meron silang mga itinalagang araw na dedicated sa mga purpose o kaya itinalagan nila to sa araw ng mga santo. Katulad sa Lunes, no? Ito ay itinalagan nila sa Holy Spirit, devotion sa Holy Spirit. Ang Martes, hindi ko alam. Pero Miyerkules, alam naman natin na mga Pilipino na ito ay Baclaran Day. At pag Biyernes naman, ito ay araw ng Quiapo. Sa ibang mga religiyon, no? Especially sa Katoliko, minsan hindi lang bawat oras or bawat araw sila nagsisimba, kundi naglalaan din ang mga pare ng oras-oras na devotion at pagmimisa para ma-serve niya ang mga faithful or mga Katoliko na meron nila. Ngayon din naman sa mga protestante or sa mga born again, meron sila mga evening services, mga Bible study, prayer meeting, and then Sunday services. So almost in a week is active sila nagkakaroon ng mga pagdiriwang at pagtitipon sa larangan ng Bible. Sa mga Muslim naman po, no, 5 times a day nagkakaroon ng gathering ang mga Muslim, no, sa kanilang masjid o sa kanilang templo, at ito yung pagtupad sa kanilang pananalangin dahil isa sa mga kautusan or haligi ng kanilang pananampalataya ay yung pagsasala. Although every Friday doon po nagkakaroon ng pagtuturo ng malawakan, no? So yung general doctrines ng Islam ay itinuturo sa kanilang Friday gathering. Though ang mga Muslim 5 times a day, no, may paniniwala na sila na dapat ay tumutuparin nila ang pagdadasal sa loob ng masjid dahil kasi mas iba ang power or benefit kung ikaw ay magpupunta sa iyong templo or sa iyong masjid, sa mosque, sa pagdarasal. So 5 times a day ay kailangan magdasal ka. Sa Saudi Arabia, naalala ko noon, no, talagang isinasarado nila ang mga establishment nila kung oras na ng pagdadasal. Halimbawa, restaurant, no, pag tumunog na ang serena nila or yung hudyat, meron nag-adan or call to prayer, yung mga establishment, no, especially restaurant o kaya malls, ibinababa nila yung bintana nila. Ibig sabihin, temporary close sila hanggang sa matapos ang pagdadasal. At lahat naman ng mga Muslim ay required, no? Required na pumunta sa pinakamalapit na masjid o mosque para isagawa nila ang kanilang obligasyon bilang kaanib ng kanilang reliyon. Gayon din naman, sa Buddhist ay hindi ko masyadong kabisado, no? But they have special time also in prayer. May kapitbahay kami dito na Buddhist, no? Pag tuwing tanghali, nagpapatunog sila ng bell at sila ay nagdadasal. At kadalasan ay sama-sama din sila, no? They believe on gathering people. So, nagsisimba rin naman tayo sa atin, no? Sa wika, no? Wala tayo kasing ganitong klaseng pagtitipon na katulad ng mga ng ibang reliyon. Pero meron po tayong araw na itinalaga dito sa Pilipinas at yun nga tuwing Monday night, since ito yung araw ng buwan, no? Araw ng buwan, kaya tayo ay itinalaga natin dito sa Luntiang Agama na sagrado ang araw ng Lunes para sa pag-aaral ng wika. Most of the weekends kasi are parang na-enlighten of the moon at pag-aaral natin yan sa mga susunod na panahon kung bakit buwan at ano ba ang meron sa buwan at kung bakit na-represent ang wika sa triple goddess, no, or sa moon, no. Pero bukod sa araw ng Lunes,
tayo din po ay nagtitipon tuwing kabilugan ng buwan at ang kabilugan ng buwan at bagong buwan. Sa mga pagtitipon na yun ay tinatawag nating esbat bilang isang wika. At upang makilala mo na tayo isang wika, ang mga wika sa buong mundo, no, ay ino-observe nila yung tinatawag na Sabat or yung 8 weekend Sabat, no. Ano-anong mga ito, no. So sa araw ngayon, katulad ngayon, August 1, ang ating pinagdiriwang ay yung tinatawag na Lamas or Luna sa kapistahan ng God of Love, ni Love, no. Isa po siyang warrior god. Then sumunod ng August, ang susunod naman nating ipagdiriwang, no, ay yung Samhain na. Ito ay magaganap sa October 31 to November 1. And after Samhain, ay pagdiriwang naman natin yung Yule or yung midwinter or winter solstice. Then after ng Yule, ito na yung pinakahuling celebration in a year sa taon natin, sa loob ng isang taon, ay sa February naman. Ito yung Imbolc. Then after Imbolc na February 1 and 2 ay pagdiriwang naman natin yung Ostara. Ito yung parang Easter ng Christian tradition, but yung Easter tradition ay galing sa pagan tradition or Celtic tradition ng Ostara. Then on April 30 to May 1 ay pagdiriwang naman natin yung Beltane, and then pagdating ng June, yung Midsummer for the US at saka sa Western tradition, no, ito yung tinatawag na Lita or Midsummer or Summer Solstice. Gayun din naman, ulitin natin is yung Lamas, then September 22. Yun pala, ang hindi natin na nabigkas, no, yung sa September 22, ito yung tinatawag na Mabon. And usually, every September 22, ay pinagdiriwang naman natin yung Peace Wave Devotion, no? Peace Wave Dedication natin. Dahil kasi buong buwan ng September ay kinikilala natin bilang International Month for Peace or International Month of Peace Waving. So, ang mga weekend ay meron ding pagsisimba at yun nga yung ginagawa natin, no? Yung pag-celebrate ng Esbat, pag-celebrate ng Sabat, which is corresponding to astrological positioning of the sun and the moon. And of course, itong mga panahon nito, no, kung papakinggan mo sa mga pagpupulong or sa pagdiriwang, ito ay pagdiriwang din ng agrikultura. Kadalasan is harvest season and planting season, okay, fishing season and everything, na ang mga ninunod naman natin ay tinitignan ang mga bagay nito sa positioning ng stars and moon. So, nagsisimba po ang mga weekend. Ngayon, para tugunan natin ang katanungan, ano ba ang pinagkaiba ng mga weekend sa Pilipinas at sa ibang bansa? Meron nga bang pinagkaiba? So, ito, tanda ninyo, no? Unang-una, ang mga weekend sa Amerika ay pareho lang. Walang pinagkaiba sila dito sa Pilipinas. Dahil ang wika ay mayroon silang mga pananampalataya o paniniwala. At yung paniniwala na yun ay pinaiiral kung saan man lumaganap o dumating ang wika. So para bang katulad ng alam ko mayroon mga kapatid tayong nanonood dito na Iglesia ni Cristo. So kung ano ang Iglesia ni Cristo na makikita dito sa Pilipinas, ay gayon din naman ang Iglesia ni Cristo na makikita sa Amerika. O di kaya, napag-usapan natin ang mga Muslim, kung paano ang Muslim dito sa Pilipinas sumasamba, ay gayon din ang pagsamba ng mga Muslim sa ibang bansa. Tulad sa Saudi, meron silang 5 araw na pagdarasal. Ang mga Muslim dito sa Pilipino ay meron ding 5 beses sa isang araw kung magdasal. So walang pinagkaiba. Ang wika sa Amerika at wika sa Pilipinas ay magkapareho. Ngayon, kung ang wika dito sa Pilipinas ay kakaiba sa wika sa ibang bansa, mag-isip-isip po tayo. Mukhang narilin lang po kayo yan. Hindi po na yan wika, no? Hindi po tayo maaaring lumihis sa katuruan ng wika. Dahil ang wika ay may katuruan at doktrinang pinapatupad. At yun nga ang pinag-aaralan natin dito sa Luntiang Agama Channel every Monday sa ating Monday Weekend Studies. Lastly, upang tugunan natin ang katanungan ni Miko Marinas na sana magkaroon ng group sa Manila para ma-experience ng mga solitary practitioner ang full moon ritual, the Corellian Way. Actually, Miko, kung mag-search ka, marami namang ibang mga groups or coven. Yun nga lang, sa ating kondisyon ay hindi natin maaaring i-recommenda dahil kasi hindi natin kilala. But this time, ikinausap ko yung members natin, no?
na merong coven at yun ang Quinta Esencia, and they are welcome. Taga Las Piñas po sila, no? Taga Las Piñas po sila. So ngayon, hanapin niyo po si Vanessa Vidania, ang High Priestess, at si Miles Estudioso Llanto, ang High Priest ng Quinta Esencia na matatagpuan sa Las Piñas. Sila ay Metro Manila based. Kaya nga lang, wala po tayong kilala diyan sa Rizal kung saan ka. Maliban sa iyo, Miko, kung ikaw ay magsisimula. Pero kung experience nga lang naman, no? Kung experience lang ng mga ritual ang gusto mong makuha, nagbibigay po tayo dito sa Luntiang Agama. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa iba para ma-experience ito. Then ipinapa-experience natin ito at kita mo naman 3 times a week ay meron tayong pag-gathering o pagtuturo. And every time na meron tayong gathering is ating inihahayag to sa ating website sa www.landasnanglahi.com. Makwento ko lang, Biko, no? Walang Correllian tradition. Ito yung kaibahan ng mga ibang relihiyon, no? Ang wika dito sa Pilipinas ay magically established. Dahil sa ibang relihiyon, kailangan muna yung tao pumunta mismo sa Pilipinas, katulad ng mga Katoliko. Bago nagkaroon ng Katoliko dito sa Pilipinas, kailangan magdala sila ng mga missionary, no, ng mga pari upang magturo. Pero ang Correllian tradition, ang relihiyong wika is magically established here in the Philippines. Yun nga lang, ang naging problema, yung iba hindi nag-manifest, hanggang kuda-kuda lang sila. But dito sa dito sa atin sa Pilipinas, no, ang Correllian tradition ay na-establish sa pamagitan ng Luntiang Agama. So paano na-establish? Kasi meron tinatawag na mga online, no, na pag-aaral, online learning, online studies. Ngayong pandemic, nakita natin ang kahalagahan ng internet dahil nagkaroon tayo ng mga online class, di ba? Nagmo-modules tayo or nag-aaral ang ating mga anak at mga college students or elementary and high school na nag-aaral. And this kind of learning is valid, no? This is valid learning process or learning methodology. Ang Correllian tradition ang pinakauna sa lahat na ibang mga Wiccan groups that offers online classes. At ang online class na ito ay matatagpuan sa witchschool.com, no? Siya yung educational ministry ng Correllian Nativist tradition. And then through the social media, through Facebook, through internet, or through emails, no, nagkakaroon tayo ng interaction. And our interaction with them is valid as real na parang face-to-face. Even dito sa YouTube, no, nakikita nyo ako nagsasalita. I am a real person. And when you come here in front of me, ay totoong tao kayo at hindi ko kayo ititreat na online lang na idadadmahin, no? So when you receive services from us, even online, no, ito ay totoo at valid. So hindi mo kailangan na personally na mag-establish tayo ng organization sa Metro Manila, no, para lang ma-experience ang ritual at mga gawain ng Luntiang Agama o ng Correllian tradition. And that is why I personally established Luntiang Agama dito sa Pilipinas para magkaroon ng base ang mga tao na may Correllian tradition dito sa Pilipinas. At ganun din ang ginawa natin kay Lord Bluesold. Although Lord Bluesold ay kilala ko siya personally, nagkita po kami dahil ako mismo pumunta ng Davao to meet him together with all the members of the Path of the Wise in Panabo City. Ngayon, na-maintain pa rin natin ang connection niya kahit wala tayo doon dahil sa communication natin sa messenger, nag-i-email tayo. So if you constantly communicate, dahil kasi ang communication may mga paraan na you don't need talagang in person para makapag-communicate, no? So in order for that communication to happen, we utilize social media such as YouTube, such as Facebook, such as ano pa ba, Twitter, such as Instagram, para ma-deliver natin ang message. At yung experience ay dedepende sa iyo, no? Dedepende sa iyo. Dahil kasi hindi naman tayo nagmamasahe pag nagre-ritual Yun ang kailangan ng face-to-face interaction sa pagmamassage. Pero ang ritual, ito ay spiritual thing that we encourage you to have some tools. But ang ritual ng Luntiang Agama is minimalist
We don't require everyone to have a tools on a ritual. Panoorin mo, search mo yung playlist natin. Meron tayong Lunti ang Agama Ritual playlist. At maaari kang makibahagi doon para ma-experience mo. Maaari mong panoorin isang beses. Then on the second time, kung meron enough na tool, you prepare and rewatch again, review again in order to experience kung ano yung na-miss out mo. So, ito mga kalay, we are not limited on physical meetings with us. We can now access the social media and internet in order to fulfill our ministry in conducting rituals online. So, sana naging malinaw ito sa Miko na hindi natin kailangan magkaroon ng organization dyan o mag-establish ng coven dyan. But in the past, before pandemic, madalas po tayo nagkakaroon ng meeting, nagkakaroon ng interaction or nagkakaroon ng mga rituals sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Hayaan mo sa susunod magkakaroon at sana pag nagkaroon tayo ng meeting ay magkita tayo, Miko, Pero for now, nasa pandemic pa rin tayo, let us practice safety at magkaroon tayo ng online rituals. So, next full moon, asahan kita, Miko, na makakadalo ka sa amin para ma-experience mo rin. So, don't miss out our full moon ritual this coming August 12. At kung gusto niyo rin sumali sa atin, kindly comment down below o kaya email ako by going to our website sa www.landasnanglahi.com at meron po kaming contact form doon. I-message niyo po kami para ma-include namin kayo sa aming Google Meet ritual, So, gumagamit po tayo ng Google Workspace. So, kung gusto niyo makapag-participate sa aming mga online activities, kindly download Google Meet app sa Play Store. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo po ang topic natin, kindly give me a thumbs up. At gayon din ay i-share ang video nito sa inyong mga kaibigan para na rin ma-invite natin, mahikayat natin, baka meron silang mga katanungan na kailangan ng clarification. At gayon din ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para makatanggap po kayo ng update sa tuwing mag-upload kami ng bagong video. So kung meron mga katanungan, you can freely comment down below and go to our website again sa www.landasnanglahi.com. So maraming salamat. Mayari nga. Pag-asatin. Anak.